So to end this Bible study, ito po yung aking conclusion. We are all under one new covenant na mababasa natin sa Matthew chapter 26 verse 28. Sabi ng Panginoong Jesus, "For this is my blood of the new covenant, which is shed for the many for the remission of sin." Ayan po yung ating pinaliwanag kanina. Nasa dugo ng ating Panginoong Jesus, isang beses nangyari, ngunit ito'y sapat para patawarin ang ating mga kasalanan. Bakit siya naging tinawag na bago? Bakit bago? Is it new? Because Jesus Himself is the mediator. Yung mismong testator na, yung mismong mediator na yung nag-alin ng kanyang buhay. Kaya siya new and better covenant compared to those sacrificial animals, diba? Na hindi naman nagpapasakdal sa mga lumalapit o sa mga nagsisisamba. Ito mismo yung testator na nag-alin ng kanyang buhay. Kaya, better and new covenant, can able to forgive the sin of all generation who have faith in Him. Bakit? In Hebrews chapter 9 verse 15, ang sabi, "And for this cause, He is the mediator of the new covenant, that by means of death, for the redemption of the transgression that were under the first testament." No? Itong dugo ng Panginoong Hesus, nakakapagpatawad ng mga kasalanan ng mga tao nasa ilalim ng unang tipan. No? Before the time of our Lord Jesus Christ, nag-take effect yung kanyang kamatayan retroactively. Okay? No? Hanggang nag-effect ito hanggang dun sa nakaraan. Ibig sabihin. So, pinatawad din yung mga kasalanan ng mga taong nanampalataya sa Kanya sa ilalim ng unang tipan. No? Sila Abraham, si Moises, sino pa ba yung mga tao nasa ilalim ng kautusan. So, nag-retroactively effect. And they which are called, no? They which are called might receive the promise of the eternal inheritance. Yung mga tinawag, no? Yung mga, sino ba yung call out body, di ba? O yung iglesia, yung mga tinawag. So, so Jesus Christ died not only for us, yung tayong nakaabot ng kanyang kapalahunan, no? Yung pagkatapos ng kanyang kamatayan, kundi yung mga tao nasa ilalim din ng unang tipan. So, ganun yung naging saklaw ng kamatayan ng Panginoong Hesus. No? So God's moral law is eternal. And in Christ, God's moral law became universal. No? Kung maalala nyo, yung 10 kautusan, nakasulat sa dalawang tapyas ng bato, which is limited to the Israelites during that time. No? Kaya nga po, ginawa ng Diyos ang bagong pakikipagtipan. In Hebrews chapter 10 verse 15, ganito po ang ating mababasa. "At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin, sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanila, pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga utusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang mga kasamaan at kanilang mga kasamaan, ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa." So, sana po ay makita sa ating mga salita, sa ating mga gawa, yung kautusan ng Diyos na patunayan natin na tayo ay sulat ni Kristo. No, na mabasa sa ating ng mga tao yung kautusan ni Kristo, kautusan ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pagsunod, yung ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya. No? Na naway magamit tayo ng Diyos upang palawigin pa yung Kanyang blessings, o yung Kanyang plano ng pagliligtas para sa sangkatauhan. So, maraming salamat po. Yun lamang po ang aking ipaglilingkod sa inyo. Ang title po ng ating pong ginawang Bible study, "The Law of the Spirit of Life in Christ Jesus." Maraming salamat po. Magandang umaga. Ang kapayapaan at kapangyarihan ng Diyos ay patuloy sa mga atin. Hanggang sa oras po nito. Ang aking pagbati ay sa mapagpala at masaganang umaga
Subati patuloy ang presensya ng Diyos hanggang sa oras po na ito. Yung nakaraang linggo po ay dinalakay natin yung five major subjects na God, man, Satan, sin, salvation. So, yung God po na ito na ating tinadalakay yung nakaraan ay marami pong sangay. Yung God the Spirit, God the Son, God the Father, Son, and Spirit. So, andito po tayo ngayon sa God the Son. Nung nakita ni Brother Chai, yung aking paksa, ay sabi niya, malaking malaking kontrobersyal dahil sa kung ating mapapansin, hanggang sa panahon natin ngayon, maraming nadadala at maraming naniniwala at nagtitiwala na ang ating Panginoong Kristo ay tao lamang. Nakalagay po yan. Hindi mapapasinungalingan yan at talagang totoo na siya ay naging tao dahil nakalagay sa banal na kasulatan na siya ay pinanganak ni Maria. So basta pinanganak ka ni Maria at pinanganak ka, ikaw ay tao. Kaya hindi natin mapapasinungalingan na naging tao ang ating Panginoon Kristo. Ang tanong po dyan is, Diyos po ba siya? Ayan. Ang tanong po is, naging Diyos po ba siya? Jesus. Saan po yung ating kung siya po ay Diyos, Diyos. Ang dahil ang title po natin ay Jesus is God. Yan po yung ating title ngayon. So, sa pasimula, kung ating babalikan yung ating lesson, sa Genesis 1, verse 1, yung God na binabanggit po dito ng pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yung God na binabanggit po dito ay nakalagay sa screen na Elohim. So, ang pagkasulat sa Greek word ng Elohim ay maranasa plural form, ibig sabihin hindi lang isang Diyos na naging tatlo po siya. God the Father, God the Son, and God the Spirit. Hebrew. Ay, Hebrew word. Yung Hebrew, no? Hindi po, sorry. Hebrew word po siya. God the Father, God the Son, and God the Spirit. Masakit siya na po. Nagkang po yung ating computer. Balik po tayo dito sa ating tinatalakay. Yung God, Jesus is God. Yung God na binabanggit po sa Genesis 1 verse 1 ay mayroong tatlong bahagi. God the Father, and God the Son, and God the Holy Spirit. So ang tinalangin natin ngayon ay ang Jesus is God. Kung tunay nga ba na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung ating papatunayan ngayong umagang ito. So, yung binabanggit sa Genesis 1, verse 1, ay ang God na binabanggit po dito ay yung Elohim. And then, ibig sabihin, maraming Diyos at pinatunayan niyan dito sa Genesis 1:26 na ang sabi rito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. So may kausap yung Diyos pagdating dito sa 1:26. So, tumpak yung sinabi sa Genesis 1 verse 1 na yung God ay madami. Kasi ang kasama ang argumento ng iba rito na hindi raw Diyos ang kausap ng Diyos dito. Ang sabi nila, anghel daw.